Itinatwa sa harap ng karamihan, dinuraraan ng dangal sa gitna ng marangyang pagtitipon. Ang akala ni Emmy, si Marco ang kanyang tadhana, ngunit isa lamang pala itong malupit na bangungot. Basura ka lang sa buhay ko, sigaw ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Habang hawak ang basag na singsing, isang lihim ang muling magliliyab. Hindi siya pulubi, siya si Emery Harrington. Sino ngayon ang luluhod? Handa na ba silang harapin ang galit ng isang nasugatang reyna? Si Emmy? Palamuti lang yan habang wala pa si Sofia. Nakakasawa na ang pagmumukha niyang mahirap. Nakakawalang gana sa harap ng mga kliyente ko. Ang boses na yon ni Marco ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Emmy. Dahan-dahan at walang awa. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang munting silid. Bitbit ang isang baso ng mainit na gatas na sana ay ibibigay niya sa lalaki. Ngunit ang bawat salita ni Marco sa kausap nito sa telepono ay tila lason na humahalo sa hangin. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Sa loob ng 3 taon, tanging ang pag-ibig na ito ang kanyang pinanghawakan. Sa loob ng 3 taon, tinalikuran niya ang marangyang buhay na nakagisnan para lamang hanapin ang tunay na katapatan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyo niya ay naging tila basurang itinapon sa maruming estero. Dahan-dahang ibinaba ni Emmy ang baso sa maliit na lamesang gawa sa luma at anay-anay na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumampal sa kanya. Kinuha niya ang polo ni Marco, ang polong buong gabi niyang tinitignan at maingat na tinatahi dahil sa isang maliit na butas sa may balikat. Ginamit niya ang pinakamaliit na karayom. Pinilit ang kanyang nanlalabong mga mata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya para lamang maging perpekto ang bawat tahi. Hinaplos niya ang tela. Ang bawat hibla nito ay saksi sa kanyang pagtitiyaga, sa kanyang pagtitipid, para lamang mabili ang paboritong pabango ni Marco na gagamitin nito sa gabi ng gala. Ngunit ngayon, ang amoy ng tela ay tila amoy ng pagkabulok ng kanilang relasyon. Isang butil ng luha ang pumatak sa tahi, mabilis itong sumipsip sa tela, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esmeralda, ang ina ni Marco na palaging nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na tila ba siya ay isang maduming basahan. Ano pang ginagawa mo dyan, Emmy? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Iyong sapatos ni Marco, nalinis mo na ba? Siguraduhin mong kikinang yon dahil mamayang gabi makakaharap niya ang mga tunay na kauri namin. Hindi iyong katulad mong amoy palengke. Ang boses ng matanda ay puno ng pait at pangungutya. Hindi sumagot si Emmy. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at tila may nakabara na malaking bato. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit kahit anong gawin niyang pagsisikap ay hinding-hindi siya nagiging sapat. Ngunit ang sakit ay mas piniling manatili sa katahimikan. Narinig mo ba ako? Huwag mo akong talikuran, Emmy. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa awa ni Marco, nabulok ka na siguro sa kung saang kalsada. Kaya matuto kang magpasalamat. Lumapit ang matanda at marahas na hinablot ang polo mula sa kamay ni Emmy. Nang makita ang bahaging tinahi ni Emmy, isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Tignan mo nga naman ang gawa mo. Ang pangit, mukhang gawa ng isang pulubi. Sa tingin mo ba ay isusuot ito ng anak ko sa harap ni Sofia? Magising ka nga sa katotohanan, Emmy. Isa ka lang pansamantala. Inihagis ng matanda ang polo sa sahig, diretso sa maduming bahagi kung saan may natapong tubig. Ang bawat sakripisyo ni Emmy, ang bawat oras na ginugol niya sa pagtatahi, ay nayurakan sa ilalim ng tingin ng isang babaeng walang puso. Maya-maya pa ay lumabas si Marco mula sa banyo. Nakabihis na ng mamahaling Amerikana na galing sa pera ni Emmy. Perang pinag-ipunan niya mula sa pagtitinda ng bulaklak na hindi alam ng lalaki. Hindi man lang siya tinignan ni Marco.
Ang lalaki ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin, tila ba hindi naririnig ang pagkabiyak ng puso ng babaeng nasa likuran niya. Marco, ang gatas mo, mahinang wika ni Emmy. Ang boses ay tila isang bulong na malapit ng pawiin ng hangin. Ilayo mo yan sa akin. May pupuntahan ako at ayaw kong mabaho ang hininga ko dahil sa gatas mo. At saka, wag mo na akong hintayin mamaya. Baka gabihin ako sa paghahatid kay Sofia. Malamig na sagot ni Marco habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo. Hindi makapaniwala si Emmy. Ang lalaking ito, ang lalaking ipinagluluto niya tuwing madaling araw. Ang lalaking pinapayungan niya kapag umuulan, kahit siya mismo ay basa na, ay tila isang estranghero. Ang init ng kanyang pag-ibig ay sinalubong ng yelo ng kataksilan. Lumapit si Marco sa kanya, ngunit hindi para yakapin o hagkan siya. Inabot nito ang isang maliit na sobre at inihulog sa lamesa. Diyan ka muna. Huwag kang lalabas ng bahay at baka makita ka pa ng mga kakilala ko sa labas. Nakakahiya ang suot mo. Umalis sila. Iniwan si Emmy sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit na bahay. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na tibok ng sariling puso na tila isang tambol ng kamatayan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pulong nasa sahig, pinunasan ng dumi at niyakap ito ng mahigpit. Sa gitna ng kadiliman, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, tila isang tinik na lalong lumulubog sa bawat paghinga. Hanggang kailan mo titiisin ang hapdi para lamang sa isang taong hindi kailanman nakakita sa iyong tunay na halaga? Nanatiling nakatayo si Emmy, ang kanyang anino ay tila isang larawan ng pagkawasak sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ngunit sa likod ng kanyang mga luhang dumadaloy, may isang lihim na dahan-dahang nagigising. Ang 3 taon ng pagtitiis ay malapit ng matapos at ang gabi ng gala ay hindi lamang magiging gabi ng kanilang pagdiriwang. Ito ay magiging gabi ng kanyang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Para akong anino sa sarili kong buhay. Mahina ang bulong ni Emmy sa gitna ng mabigat na katahimikan ng kanilang maliit na sala. Nakaupo siya sa gilid ng luma at kupas na sofa, habang ang nag-iisang liwanag mula sa poste sa labas ay sumisilip sa bintana. Parang bumibigat ang hangin sa loob ng bahay, puno ng amoy ng kahapon at mga pangarap na napag-iwanan. Tahimik niyang tinitigan ang kanyang mga palad, tila doon naghahanap ng lakas na matagal nang nawala. May mga kalyo na ang mga ito, magaspang dahil sa 3 taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Sa tuwing pumipikit siya, tila bumabalik ang kanyang gunita noong unang gabi ng kanilang pagkikita. Umuulan noon ng malakas at siya ay naglalakad sa gitna ng kalsada, nagpapanggap na isang nawawalang kaluluwa na walang kahit isang kusing. Si Marco ang lumapit sa kanya, nag-alay ng payong at nagpakita ng malasakit na tila galing sa isang anghel. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Ang pangako ni Marco noon habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang mga salitang yon ang naging tanging kayamanan ni Emmy. Akala niya, natagpuan na niya ang lalaking mamahalin siya dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa apelyidong Harrington. Ngunit habang tumatagal, ang payong na inialay nito ay naging isang hawla. Naalala niya ang bawat araw na ginugol niya sa paglilingkod sa pamilya ni Marco. Siya ang unang gumigising para magluto ng almusal, tinitiis ang init ng kalan at ang usok na sumasakal sa kanyang baga. Siya ang huling natutulog dahil kailangang malinis ang bawat sulok ng bahay para sa kasiyahan ni Doña Esmeralda. Ang lahat ng perang kinikita niya mula sa palihim na pagbebenta ng mga bulaklak ay ibinibigay niya kay Marco. Naniniwala sa kasinungalingan nito na gagamitin niyon para sa kanilang kinabukasan. Ang utang na loob na ipinamukha sa kanya ay naging isang tanikala. Bawat pagkain na isinusubo niya ay tila may kasamang panunumbat. Bawat damit na isinusuot niya ay galing sa basahan na itinapon na ng iba. Ngunit ang lahat ng iyon
ay tinalikuran niya dahil sa pag-ibig. Isang pag-ibig na ngayon ay napatunayang isa palang masamang panaginip. Dahan-dahang tumayo si Emmy at lumapit sa isang lumang cabinet. Mula sa pinakailalim na bahagi nito, sa likod ng mga tumpok ng lumang dyaryo, ay kinuha niya ang isang maliit at eleganteng sobre. Ito ang imbitasyon sa gala night ng Harrington Group of Companies, isang imbitasyong ipinadala sa kanya ng kanyang abogado, ilang linggo na ang nakalilipas. Haplos-haplos niya ang gintong tatak ng pamilya Harrington. Ang kanyang tunay na pagkatao ay tila tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng sobreng iyon. Ang 3 taon ng pagsubok na ibinigay ng kanyang yumaong ama ay natapos na rin sa wakas. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay humakbang palabas ng pintong ito at talikuran ang lahat ng sakit. Ngunit bago siya makaalis, narinig niya ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa semento ay papalapit sa kanilang pinto. Ang kabog sa dibdib ni Emmy ay tila isang mabilis na martilyo. Hindi pa siya handa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esmeralda. Hingal na hingal at puno ng galit ang muka. Nakalimutan nito ang kanyang mamahaling pamaypay na balak gamitin para magpanggap na mayaman sa harap ng mga bisita. Ngunit ang galit ng matanda ay agad na napalitan ng paniningkit ng mga mata nang makita si Emmy na hawak ang eleganteng sobre. "Ano iyang hawak mo, Emmy?" Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang hagupit ng latigo sa katahimikan. "Magnanakaw ka na rin ba ngayon? Saan mo nakuha ang ganyang kamahaling papel?" Mabilis na itinago ni Emmy ang sobre sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Humakbang pasulong ang matanda. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan sa ilalim ng ilaw ng sala. "Huwag mong sabihing balak mong sumunod sa gala. Ang isang tulad mong amoy lupa ay magpapakita sa harap ng mga totoong alta. Napaka-ambisyosa mo talaga." Marahas na hinablot ni Doña Esmeralda ang braso ni Emmy. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ng dalaga. "Bitawan niyo po ako, Doña Esmeralda." Mahinang wika ni Emmy, ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kanyang mga mata. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ng matanda. "Kung hindi mo ibibigay sa akin ang papel na yan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng bahay na ito ng buhay. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga plano mo? Isa kang basurang kinuha lang namin sa kalsada at sa kalsada ka rin babalik." Itinulak ng matanda si Emmy patungo sa isang sulok. At bago pa makakilos ang dalaga, kinuha ni Doña Esmeralda ang susi ng bahay at mabilis na lumabas, sabay kandado ng pinto mula sa labas. "Diyan ka lang sa dilim, Emmy. Diyan ka nararapat. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Marco na naglayas ka na dahil hindi mo na matiis ang kahirapan mo." Sigaw ng matanda mula sa labas bago muling umalis ang sasakyan. Naiwan si Emmy sa loob ng bahay na nakakandado. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng lungkot. Puno na ito ng naglalagablab na determinasyon. Tinitigan niya ang bintana, ang tanging labasan na natitira. Magagawa kaya niyang makatakas sa kulungang ito bago magsimula ang huling yugto ng kanyang pagtitiis? O mananatili na lamang siyang isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong umabuso sa kanya? Sino ang nagpapasok sa pulubing ito rito? "Guard, ilabas ang babaeng ito bago niya madumihan ang sahig." Ang sigaw na yon ni Marco ay naging mitya ng isang nakakangilong katahimikan sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang malakas na tugtugin ng biolin ay tila biglang naging isang sintunadong ingay sa pandinig ni Emmy. Nakatayo siya sa gitna ng kintab ng mga kristal na chandelier. Suot ang kanyang pinakamahalagang damit. Isang simpleng puting bestida na kupas na ang kulay. Malayo sa mga kumikinang na gown ng mga babaeng nasa paligid. Sariwa pa ang mga galos sa kanyang mga braso mula sa pag-akyat niya sa bintana ng kanilang bahay para lamang makatakas. Ang kanyang hininga ay kapos pa rin at ang kanyang mga paa ay nanginginig sa pagod at kaba.
Bit-bit niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang gintong sobre. Ang regalo sana niya para kay Marco na magbabago sa kanilang buhay. Ngunit ang tingin na ipinukol sa kanya ng lalaki ay hindi pagkilala, kundi isang malalim na pagkamuhi at takot. Marco, ako ito. Si Emmy. Ang nanginginig niyang boses ay tila isang munting huni ng ibon sa gitna ng malalakas na tawanan ng mga alta. Akala ko ba ay ako ang pakakasalan mo? Bakit? Bakit kasama mo siya? Tumayo si Sofia, ang babaeng nakasuot ng gown na tila gawa sa mga bituin at humalukip-kip habang nakatingin kay Emmy na parang isang insekto. Honey, ito ba ang sinasabi mong baliw na stalker na ayaw kang tantanan? How pathetic. Amoy kalsada siya. Nakakasuka. Isang madiing lunok ang ginawa ni Marco. Nakita ni Emmy ang panginginig ng panga ng lalaki hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding hiya na nadulot ng kanyang presensya. Humakbang pasulong si Marco. Bawat pagtama ng kanyang makintab na sapatos sa sahig ay tila isang pagtapak sa natitirang dignidad ni Emmy. Hindi kita kilala, babae. Hindi ko alam kung saang basurahan ka nang galing, pero huwag mong dungisan ang pangalan ko rito. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malamig na bakal na sumasaksak sa puso ni Emmy. Wala akong pakialam sa'yo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Pero Marco, ang 3 taon natin, ang mga pangako mo, hindi na napigilan ni Emmy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat patak nito ay tila isang pagsisisi na ngayon lang nagkaroon ng anyo. Isang malakas na tawanan ang pumuno sa bulwagan. Ang mga bulong ng mga tao ay tila mga bubuyog na sumasakal sa kanyang pandinig. Ang kapal ng mukha, ambisyosa, isang hampas lupa na nangangarap sa isang prinsipe. Ang bawat salita ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Biglang lumapit si Sofia at marahas na hinablot ang gintong sobre mula sa kamay ni Emmy. Ano ito? Sulat para manghingi ng pera? Pwes, heto ang nararapat sa'yo. Walang ano-ano ay pinunit ni Sofia ang sobre at ang mga piraso nito ay tila mga puting talulot na nalaglag sa sahig. Hindi pa doon natapos ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sofia ang suot ni Emmy na singsing, ang murang singsing na binili ni Marco sa tabi ng kalsada. 3 taon na ang nakalilipas. Hinablot ni Sofia ang kamay ni Emmy at sa pilitang tinanggal ang singsing. Ito ba ang ebidensya mo? Ang basurang ito? Inihulog ni Sofia ang singsing sa sahig at madiin itong tinapakan gamit ang kanyang matulis na takong. Ang tunog ng pagkayupi ng manipis na metal ay tila narinig ng buong mundo sa pandinig ni Emmy. Ang tanging alaala ng kanyang katangahan, ang tanging simbolo ng kanyang pag-asa, ay ngayon ay isa na lamang na yuping bakal sa ilalim ng paa ng isang babaeng walang puso. Guard, kunin niyo ang babaeng ito. Itapon niyo siya sa labas. Utos ni Marco. Habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kanyang braso sa baywang ni Sofia, tila ba ipinapamukha kay Emmy kung sino na ang bago niyang reyna. Kinaladkad si Emmy ng 2 malalaking lalaki. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na sahig at ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa walang tigil na pagluha. Nang makarating sila sa pinto, marahas siyang itinulak palabas. Bumagsak si Emmy sa semento, sa gitna ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Nakaluhod siya sa gitna ng kalsada, basang-basa at sugatan. Ang liwanag ng bulwagan ay unti-unting lumalayo habang isinasara ang malalaking pinto. Ang musika ay muling naging malakas, tila isang kutyang nagbubunyi sa kanyang pagkatalo. Sa gitna ng hagulhol ni Emmy, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang kupas na damit, ay tumitibok ang isang pusong hindi na marunong magmahal ng tao. Isang pusong natuto na ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging kasing lamig ng gabing ito. Paano mo haharapin ang umaga
Kung ang lahat ng pinagkatiwalaan mo ay siyang pumatay sa iyong kaluluwa. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng nakaluhod na dalaga. Ang dahan-dahang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay tila isang hudyat ng bagong kabanata. Ngunit para kay Emmy, ito na ba ang kanyang kaligtasan? O isa na namang panibagong pagdurusa? Miss Emery, tapos na ang oras ng iyong pagtitiis. Bumalik na tayo sa mundong nararapat para sa iyo. Ang malalim at formal na boses ni Attorney Rivera ay tila isang kumpas ng orasan na tumapos sa 3 taong katahimikan ni Emmy. Nakaupo siya sa loob ng marangyang itim na sasakyan habang ang aircon ay naglalabas ng malamig na hangin na pilit na pinapatuyo ang kanyang basang damit. Ngunit ang ginaw na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa kanyang balat, kundi sa isang katotohanang mas malupit pa sa sampal ni Marco. Sa tapat niya, may isang tablet na nakabukas. Doon ay nakita niya ang mga transaksyon sa kanyang lihim na bank account. Ang account na dahan-dahan niyang pinupuno mula sa pagtitinda ng bulaklak na inakala niyang hindi alam ni Marco. Ngunit ang bawat sentimo na itinago niya para sa kanilang kinabukasan ay wala na. Ilang buwan na niyang ninanakaw ang pera mo, Miss Emery. Ang paliwanag ni Attorney Rivera, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Ginamit niya ang bawat piso para pambayad sa mga utang ni Sofia at para mabili ang kwintas na ibinigay niya rito kanina. Inisip niya siguro na dahil nagpapanggap kang mahirap, hinding-hindi mo malalaman ang ginagawa niya. Napahawak si Emmy sa kanyang sentido. Ang bawat tibok ng kanyang ulo ay tila isang pagsusumigaw ng kanyang sariling katangahan. Hindi lamang pala puso ang kinuha sa kanya. Maging ang huling bunga ng kanyang pawis ay ninakaw ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang akala niyang tadhana ay isa palang serye ng mga nakaw na sandali. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Inabot sa kanya ng abogado ang isang lumang dokumento mula sa presinto ng pulisya. Ang ulat tungkol sa aksidenteng nangyari 3 taon na ang nakalilipas. Ang araw kung kailan siya inaligtas ni Marco sa kalsada. Pinaimbestigahan ko ang araw na yon, gaya ng utos mo bago ka pumasok sa pagpapanggap. Wika ng abogado. Hindi aksidente ang pagkikita nyo. Nakita ka ni Marco na lumabas sa Harrington Estate bago ka nagpalit ng damit. Alam niyang isa kang Harrington, Miss Emery. Ang akala mo ay pagliligtas, ay isang planadong pagkakataon para makuha ang loob mo at ang yaman ng iyong pamilya. Ang bawat salita ni Attorney Rivera ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa huling pundasyon ng alaala ni Emmy. Ang imahe ni Marco na tila isang anghel sa gitna ng ulan ay unti-unting nagbago, naging isang buwayang nag-aabang sa tamang oras para lumamon. Hindi siya minahal ni Marco dahil sa kanyang pagkatao at mas lalong hindi siya inaligtas dahil sa malasakit. Inaligtas siya nito dahil sa kasakiman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Emmy. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait at puot. Tumingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan sa marangyang hotel na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Sa loob ng gusaling iyon, nagdiriwang ang mga magnanakaw habang siya ay narito, duguan ng puso at wasak ang pagkatao. Attorney! Ang boses ni Emmy ay biglang nagbago. Wala na ang lambot at pagmamakaawa ni Emmy na nagtitinda ng bulaklak. Ang boses na yon ay malamig, matalim, at may awtoridad na tila galing sa kailaliman ng isang nagyayelong karagatan. Ang 3 taon na ibinigay ko sa kanya ay sapat na para bayaran ang kasinungalingang inalok niya sa akin. Ngayon, gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ano ang unang hakbang, Miss Emery? Tanong ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ipasara ang lahat ng credit cards na nasa pangalan ko na ginagamit nila. Bawiin ang lahat ng puhunan na ipinasok natin sa kumpanya niya sa ilalim ng ibang pangalan. At ang bahay? Huminto si Emmy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng sasakyan.
Gusto kong makita silang nakatayo sa labas ng pintong iyon, basang-basa sa ulan, gaya ng ginawa nila sa akin kanina. Dahan-dahang isinandal ni Emmy ang kanyang ulo sa malambot na upuan ng sasakyan. Habang ang sasakyan ay bumibiyahe patungo sa Harrington Estate, naramdaman niya ang dahan-dahang pagkabuo ng kanyang bagong pagkatao. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging isang matigas na kristal na bumabalot sa kanyang puso. Ang kusok-kep o ang kambal na dagok ng katotohanan ay tila naging isang lason na pumatay sa huling bahagi ng kanyang pagiging marupok. Ngunit sa pagkamatay ng mahinang si Emmy, isinilang ang isang Emery Harrington na walang kinatatakutan. Sa dilim ng gabi, isang katanungan ang naiwan sa hangin, tila isang pangakong hindi mapapako. Kapag ang isang taong nagbigay ng lahat ay natutong bumawi, mayroon pa kayang matitira sa mga taong kumuha ng higit sa nararapat? Ang sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa malaking tarangkahan ng mansyon kung saan naghihintay ang mga tauhang nakayuko bilang tanda ng paggalang. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang tanging hanap ni Emery ay ang katahimikang magbibigay daan sa kanyang paghihiganti. Tila isang banyaga ang sarili kong mga paa sa loob ng mansyong ito, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa aking kamusmusan. Ang mga hakbang ni Emery sa malambot na alpombra ng Harrington Estate ay tila mga bulong sa gitna ng isang katedral. Ang amoy ng sariwang jasmine at mamahaling kandila ay yumayakap sa kanya, malayo sa amoy ng usok at alikabok na kinagisnan niya sa loob ng 3 taon. Ngunit sa kabila ng kinang ng mga gintong palamuti at mga antigong kagamitan, ang kanyang puso ay tila isang hungkag na sisidlan, puno lamang ng malamig na hangin ng katotohanan. Sa dulo ng malawak na pasilyo, nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga guhit ng panahon at pagmamahal. Si Tia Remedios. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, ang mga luha na pilit na ikinubli ni Emery sa harap ng abogado ay mabilis na dumaloy, tila isang dam na biglang nawasak. Hija, ang aking munting prinsesa. Ang boses ni Tia Remedios ay nanginginig sa galak at bighati. Humakbang ito palapit at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Isang yakap na amoy pulbos at pag-aaruga. Ang yakap na matagal na ipinagkait ni Emery sa kanyang sarili. Tia, masakit po. Sobrang sakit. Ang hikbi ni Emery ay bumaon sa balikat ng matanda. Doon, sa piling ng tanging taong nakakakilala sa kanyang tunay na kaluluwa, hinayaan niyang gumuho ang pader na itinayo niya sa harap ni Marco. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng panlalait na tinanggap niya bilang si Emmy ay ibinuhos niya sa mga bisig ng kanyang pangalawang ina. Inakay siya ni Tia Remedios patungo sa kanyang silid. Ang silid na nanatiling maayos at malinis. Tila ba hinihintay lamang ang kanyang pagbabalik sa bawat sandali. Pinaupo siya ng matanda sa harap ng isang malaking salamin na gawa sa pilak. Kinuha ni Tia Remedios ang isang suklay na gawa sa ivory at dahan-dahang sinuklay ang mahaba at buhol-buhol na buhok ni Emery. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang haplos sa kanyang sugatang diwa. Nagsimulang humuni si Tia Remedios ng isang lumang hele, ang himig na palaging nagpapatulog kay Emery noong bata pa siya kapag siya ay may lagnat o masamang panaginip. Ang ritmo ng pagsuklay at ang malambing na tinig ng matanda ay tila isang mahiwagang gamot na dahan-dahang nagtatahi sa mga punit-punit na bahagi ng kanyang pagkatao. Anak, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay. Ang mahinahong paalala ni Tia Remedios habang tinititigan ang refleksyon ni Emery sa salamin. Ang mga sugat na yan ay hindi tanda ng iyong pagkatalo. Iyan ay mga marka ng iyong katatagan. Huwag mong hayaang ang pait ng kanilang puso ang bumura sa tamis ng iyong sariling dangal. Tumitig si Emery sa kanyang sariling refleksyon. Nakita niya ang babaeng nasa loob ng salamin.
May mga pasa sa braso, maputla ang mukha, at may mga matang puno ng pighati. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita rin niya ang apoy na dahan-dahang nagliliyab. Nakita niya ang isang Emory Harrington na hindi na muling yuyuko para sa pag-ibig na huwad. Dahan-dahang inabot ni Emory ang gunting na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kumislap ang bakal at saglit na nagmuni sa kanyang mga mata. Sa isang matatag at desididong galaw, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na minsang hinahaplos ni Marco habang bumubulong ng matatamis, ngunit hungkag na pangako. At sinimulan niya itong gupitin. Tila pinuputol din ang tanikala ng nakaraan. Ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig ay tila isang bahagi ng kanyang kahapon na pinuputol na niya ng tuluyan. Ang bawat piraso ng Emmy ay hinahayaan niyang mabuwal at mawala. Walang tunog ng paggupit ang maririnig, kundi ang malakas na paghinga ni Emory na tila isang hudyat ng kanyang muling pagsilang. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang. Mas matalim na ang kanyang mga anggulo, mas matapang ang kanyang tingin. Wala na ang bakas ng mahina at mahiyaing tindera ng bulaklak. Patay na si Emmy, tiya. Ang boses ni Emory ay wala ng halong panginginig. Ito ay malamig, buo, at puno ng kapangyarihan. Ang babaeng naniwala sa mga pangako ay ibinaon ko na kasama ng mga buhok na ito sa sahig. Ngayon, ang haharap sa kanila ay ang bagyong hindi nila inakalang darating. Tumingin siya kay Tia Remedios na bagaman may bakas ng lungkot sa mga mata ay tumango bilang tanda ng suporta. Ano ang iyong gagawin, Emory? Hinarap ni Emory ang salamin at hinawakan ang kanyang mukha. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nagpapahiwatig ng saya, kundi ng isang darating na paghuhukom. Ipaparamdam ko sa kanila na ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa itaas ng mga pangarap na ninakaw nila sa akin. Sa labas ng mansyon, ang kidlat ay muling gumuhit sa madilim na langit. Tila isang hudyat na ang gabi ng paghihiganti ay dahan-dahan nang nagsisimula. Ngunit sa likod ng kapangyarihang hawak ni Emory, may isang tanong na nananatiling nakabinbin sa hangin. Sa pagtalikod niya sa dati niyang sarili, sapat na kaya ang paghihiganti upang punan ang puwang na iniwan ng pusong minsang naniwala sa tadhana? Dahan-dahang tumayo si Emory, dala ang kanyang bagong anyo at paninindigan, handa nang harapin ang mundong minsan siyang itinaboy at hindi na muling magpapasakop sa sakit ng kahapon. Ang bawat toreng itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay itinakdang gumuho sa isang ihip lamang ng hangin. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Marco ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Sa harap niya, ang tatlong magkakaibang monitor ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ang mga linya ng graph na dati ay paitaas ang direksyon ay biglang bumulusok pababa. Tila isang lundag patungo sa kamatayan. Ang bawat pulang numero na kumukurap sa screen ay katumbas ng milyon-milyong pisong nawawala sa kanyang kumpanya sa bawat segundo. Kinuha ni Marco ang bote ng mamahaling scotch na nasa gilid ng kanyang lamesa. Ang tunog ng alak na bumubuhos sa baso ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng kanyang pagkataranta. Isang mabilis na lagok ang kanyang ginawa, ngunit ang init nito sa kanyang lalamunan ay hindi kayang pawiin ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi maaari ito. Ang bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Sino ang gumagawa nito? Bakit sabay-sabay silang bumawi ng puhunan? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Hingal na hingal at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkainis. Hindi na ito ang matamis na babaeng nakita ni Emmy sa gala. Ito na ang tunay na Sofia, isang babaeng ang tanging katapatan ay nasa pitaka. Marco, ano itong naririnig ko? Ang credit card na ibinigay mo sa akin, hindi gumana sa butikan kanina. Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko.
Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na pako na kumakayod sa bakal. Sabi mo, kontrolado mo ang lahat. Sabi mo, pagkatapos mawala ng pulubing iyon ay magiging maayos na ang lahat. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang tingin ay nakapako sa teleponong hindi humihinto sa pag-atungal. Ang bawat tawag ay mula sa kanyang mga kliyente, sa kanyang mga supplier, at sa bangko na nagbabantang kuhanin ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang kastilyong buhangin na itinayo niya, gamit ang perang ninakaw niya kay Emmy, ay unti-unti nang tinatangay ng alon ng karma. Samantala, sa tuktok ng Harrington Tower, nakaupo si Emory sa loob ng isang silid na gawa sa salamin. Ang liwanag ng lungsod sa ibaba ay tila mga hiyas na nakalatag sa kanyang paanan. Sa kanyang harap, isang malaking screen ang nagpapakita ng bawat galaw ni Marco sa loob ng opisina nito. Ang bawat pagpatak ng pawis ng lalaki, ang bawat pag-iyak ni Sofia, ay pinapanood ni Emory nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Haplos-haplos ni Emory ang isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng pulong tinahin niya para kay Marco na itinabi ni Jerry Medios. Ang hapdi ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nagpapatakbo sa kanya. Ang nagpapatakbo sa kanya ngayon ay ang matuwid na galit ng isang taong inabuso ang kabutihan. Attorney Rivera, tawag ni Emory sa kanyang intercom. Ang kanyang boses ay parang isang talim ng yelo na humihiwa sa hangin. Ipadala ang huling imbitasyon. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang ibaba ng kanyang sikmura para sa pera. Masusunod, Miss Emory, ang sagot ng abogado mula sa kabilang linya. Bumalik ang eksena sa opisina ni Marco. Ang lalaki ay tila isang basang sisiw na nakasalampak sa kanyang upuan habang si Sofia ay patuloy sa pagrereklamo sa background. Biglang tumunog ang isang abiso sa kanyang computer. Isang email ang dumating. Ang subject ay maikli lamang. The Last Lifeline. Dali-daling binuksan ni Marco ang mensahe. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Sa loob ng email ay may isang digital na imbitasyon para sa isang pribadong pagtitipon sa Harrington Estate. Ang layunin ay para pag-usapan ang posibleng pagsagip sa kanyang kumpanya. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pirma sa ibaba ng sulat. Walang buong pangalan, walang mukha. Isang malaki at eleganteng letra lamang na nakasulat sa kulay gintong tinta. H. Chairman Harrington. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Sofia, nakita mo ba ito? Ang chairman mismo ang nag-imbita sa akin. Alam ko na. Marahil ay nakita niya ang potensyal ko kaya gusto niya akong tulungan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Tila nakalimutan na niya ang lahat ng kasamaang ginawa niya, ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Inakala niya na ito na ang kanyang kaligtasan. Hindi alam na ito na ang unang hakbang patungo sa kanyang tuluyang pagkawasak. Sa kabilang dako, pinatay ni Emory ang monitor. Tumayo siya at tumingin sa malayo, kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa bawat galaw ni Marco patungo sa kanyang pag-asa, lalong humihigpit ang bitag na inihanda para sa kanya. Paano mo tatanggapin ang isang kamay na nag-aalok ng tulong kung hindi mo alam na ang kamay na yon ay ang parehong kamay na itinaboy mo sa gitna ng ulan? Humakbang si Emory palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang hudyat ng isang darating na unos na walang sinumang makakatakas. Ang takot ay isang lason na dahan-dahang kumakain sa katinuan ng isang taong may itinatagong kasalanan. Ang bawat hakbang ni Marco sa loob ng makintab na lobby ng Harrington Tower ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang kurbata ay tila isang bitay na unt-unting sumasakal sa kanya. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahalagang Amerikana
Ngunit sa ilalim ng mamahaling tela, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Sa kabilang panig ng gusali, sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor, nakaupo si Emery. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen kung saan makikita ang bawat panginginig ng panga ni Marco. Isang tasa ng itim na kape ang nasa kanyang kamay. Ngunit ang init nito ay hindi kayang tumbasan ang lamig ng kanyang tingin. Pinapanood niya ang lalaking minsan niyang tinawag na mundo, na ngayon ay tila isang munting langgam na naghahanap ng maliliman sa gitna ng bagyo. Miss Emery, handa na ang boardroom. Ang mahinang ulat ni Attorney Rivera sa pamamagitan ng speaker. Nakaset na rin ang voice modulator kung sakaling kailanganin mong magsalita mula rito. Hayaan mo muna siyang maghintay, Attorney. Ang boses ni Emery ay tila isang talim ng kidlat na humiwa sa katahimikan. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng kawalang katiyakan. Gusto kong malunod siya sa sarili niyang kaba. Lumipas ang isang oras. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na bumabalot kay Marco. Walang tunog ng relo, walang huni ng ibon mula sa labas, tanging ang mahinang ugong ng aircon na tila isang mapanghusgang bulong. Pinunasan ni Marco ang kanyang noo gamit ang isang panyo, ngunit ang bawat punas ay tila lalong nagpapatingkad sa kanyang hitsura ng isang desperadong tao. Why is it taking so long? Sinasadya ba nila ito? Ang pabulong na reklamo ni Marco sa sarili. I am a CEO. Hindi ako dapat pinaghihintay ng ganito. Ngunit kahit sa kanyang sariling pandinig, ang kanyang mga salita ay tila walang laman. Isang hungkag na pagtatangka na ibalik ang kanyang nawawalang dignidad. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Rivera na may dalang makapal na dokumento. Hindi ito tumingin ng diretso kay Marco. Tila ba ang lalaking nasa harap nito ay isang hindi mahalagang bahagi ng kasangkapan sa silid. Mr. De La Vega, pasensya na sa paghihintay. Ang chairman ay napaka-busy na tao. Ang formal na wika ng abogado habang inilalatag ang mga papel. Napag-aralan na namin ang inyong proposal. Sa totoo lang, ang inyong kumpanya ay nasa bingit na ng tuluyang pagguho. Bakit sa tingin nyo ay dapat kayong tulungan ng Harrington Group? Napalunok si Marco. Attorney, my company has potential. Nagkaroon lang kami ng minor setbacks. If the chairman could just infuse enough capital, I promise a double return in a year. Sa surveillance room, isang mapait na tawa ang kumawala kay Emery. Potential? Minor setbacks. Bulong niya sa hangin. Ang setback na sinasabi mo ay ang perang ninakaw mo sa akin para ipambili ng alahas ng kabit mo. Samantala, sa labas ng gusali, nakaupo si Sofia sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi siya mapakali. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng Harrington Tower. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Noong huling gabi ng gala, may nakita siyang isang babaeng bumaba mula sa isang itim na limousine. Isang babaeng may pamilyar na hubog ng katawan, ngunit may aura ng kapangyarihan na hindi niya maipaliwanag. Sino ka ba talaga, Chairman Harrington? Ang tanong ni Sofia sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang mamahaling bag na ngayon ay tila nagpapaalala lamang sa kanya ng kanilang uwent-unting pagbagsak. Biglang nahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng lumabas mula sa side entrance ng gusali. Ang babae ay nakasuot ng malaking salamin at scarf, ngunit ang paraan ng kanyang paglakad, ang taas ng kanyang noo, at ang bawat hakbang na puno ng tiwala ay tila isang anino ng nakaraan na ayaw magpatahimik kay Sofia. Emmy? Ang bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at nagsisimulang takot. Hindi maari. Imposibleng ang pulubing iyon ay may kinalaman dito. Bumalik ang eksena sa boardroom. Itinulak ni Attorney Rivera ang isang kontrata sa tapat ni Marco. Ang chairman ay handang tulungan ka, Mr. De La Vega. Ngunit may isang kondisyon. Ano po iyon? Kahit ano, gagawin ko. Ang mabilis na sagot ni Marco.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kailangang isuko mo ang lahat ng iyong personal na ari-arian bilang kolateral. Ang iyong bahay, ang iyong mga sasakyan, at ang bawat lupang nakapangalan sa iyo. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang hatol ng kamatayan. At may isa pa, kailangan mong pirmahan ang dokumentong nagsasabing lahat ng desisyon sa iyong kompanya ay kailangang dumaan sa aming kinatawan. Isang babaeng itinalaga ng chairman. Napatigil si Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang panulat. Ito na ba ang kanyang kaligtasan? O ito na ang huling pako sa kanyang sariling kabaong? Sino? Sino ang babaeng iyon? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sa loob ng surveillance room, dahan-dahang tumayo si Emery at lumapit sa salamin na nakaharap sa boardroom. Kahit hindi siya nakikita ni Marco, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ng lalaki. Ang babaeng sisira sa bawat pangarap mo, Marco. Ang bulong ni Emery sa madilim na silid. Bago pa makasagot si Marco, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Sofia. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Sofia ay puno ng sindak. Marco, kailangan mong lumabas dyan. May nakita ako. May nakita akong hindi mo paniniwalaan. Ang sigaw ni Sofia sa kabilang linya. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Sofia, biglang namatay ang screen ng cellphone ni Marco. Ang lahat ng ilaw sa loob ng boardroom ay biglang naglaho. Iniwan ang lalaki. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging naririnig ni Marco ay ang mabilis at kapos niyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng tahimik na boardroom. Ramdam niya ang panalamig ng kanyang mga daliri habang ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong pababa sa kanyang pisngi. Attorney? Sofia? May tao ba rito? Ang sigaw ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay tila kinakain ng makapal na katahimikan. Biglang, ang malaking screen sa harap ng silid ay nagliwanag. Hindi ito nagpapakita ng anumang graph o dokumento. Ang tanging makikita ay isang imahe ng isang puting rosas na dahan-dahang nalalanta at nagiging abo. Pagkatapos, isang boses ang pumuno sa silid. Isang boses na dumaan sa modulator, kaya tila galing ito sa kailaliman ng lupa. Ngunit may pamilyar na tono na nagpatayo sa mga balahibo ni Marco. Ang pirma mo, Marco, ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ang huling hininga ng iyong mga kasinungalingan, ang wika ng boses. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Nanginginig na tanong ni Marco. Kung gusto mo ang kumpanya ko, kunin mo na. Pero huwag mo akong laru-laruin. Isang malamig na tawa ang sumagot sa kanya. Hindi ko kailangan ng kumpanya mo. Gusto ko lang makita kung paano mo itatapon ang huling piraso ng iyong dangal para sa perang hindi naman sayo. Samantala, sa labas ng gusali, si Sofia ay nagpupumilit na pumasok sa main entrance. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at takot habang hinaharang siya ng mga security guard na tila mga pader na bakal. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang mapapangasawa ni Marco de la Vega. Pakilabas ang chairman niyo ngayon din. Ang sigaw ni Sofia. Habang ang kanyang mamahaling bag ay pilit niyang ipinapalo sa braso ng gwardiya. Ngunit tumigil ang mundo ni Sofia nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang pribadong elevator sa gilid ng lobby. Isang babae ang lumabas. Isang babaeng nakasuot ng kulay abong suit na tila sadyang itinahi para sa isang reyna. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos ang pagkakaayos. At ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling salamin. Nanigas si Sofia. Ang paraan ng paghakbang ng babaeng iyon, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo, at ang malamig na aura na bumabalot sa kanya ay tila isang multo mula sa gala night. Ngunit mas matapang ito, mas makapangyarihan. Emmy? Ang mahinang bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya nilingon ng babae. Dire-diretso itong naglakad
patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Ngunit bago ito pumasok, bahagyang ibinaba ng babae ang kanyang salamin. Ang isang sulyap na yon, malamig, puno ng pangungutya at walang bahid ng awa, ay sapat na para manghina ang mga tuhod ni Sofia. Hindi, hindi maaari, ang sabi ni Sofia sa sarili habang pinapanood ang sasakyang dahan-dahang umalis. Patay na ang Emmy na kilala ko. Sino ang babaeng iyon? Bumalik ang mga ilaw sa boardroom. Natagpuan ni Marco ang sarili na mag-isa, hawak ang panulat sa tapat ng kontrata. Si Attorney Rivera ay wala na sa loob, ngunit ang dokumento ay naroon pa rin. Tila isang naghihintay na bitag. Sa kabilang dako, sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Emory ang kanyang leeg kung saan dati ay nakasabit ang isang mumurahing kwintas na regalo ni Marco. Wala na ito roon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kintab ng kanyang bagong suot na perlas. Attorney, ituloy mo ang plano. Ang utos ni Emory sa kanyang telepono. Gusto kong makita ang mukha ni Sofia kapag nalaman niyang ang bahay na tinitirhan nila ay hindi na sa kanila simula bukas. Isang patak ng luha ang dahan-dahang lumabas sa mata ni Emory, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng huling paalam sa kanyang lumang sarili. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa paraang gusto natin. Ang bulong ni Emory sa hangin. Minsan, kailangan nating maging ang bagyong sisira sa lahat para muling makabuo ng isang bagong mundo. And cliffhanger. Sa boardroom, dahan-dahang idinikit ni Marco ang panulat sa papel. Ngunit bago niya matapos ang huling letra ng kanyang pangalan, ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok ang isang pulis na may dalang warrant of arrest. Mr. Marco de la Vega, sumama ka sa amin. Ikaw ay inaakusahan ng malakihang estafa at pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Nabitawan ni Marco ang panulat. Ang tinta ay tumalsik sa kontrata, tila mga itim na luha sa puting papel. Sino ang nagsumbong? At bakit tila ang bawat hakbang niya ay nakaplano na bago pa man niya ito gawin? Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay tiyak na hahanap ng paraan para sumibol bilang isang nakakalason na halaman. Ang mga kamay ni Sofia ay nanginginig habang nakakapit sa manibela ng kanyang sasakyan. Mula sa kanyang kinalalagyan sa labas ng Harrington Tower, pinanood niya kung paano ilabas si Marco, ang lalaking inakala niyang magiging tiket niya sa rurok ng tagumpay, na ngayon ay nakapuso at pinaliligiran ng mga pulis. Ang kinang ng mga posas sa ilalim ng liwanag ng araw ay tila isang mapait na paalala na ang lahat ng kanilang binuong pangarap ay isa lamang marupok na ilusyon. Hindi makagalaw si Sofia. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Sa loob ng 3 taon, naniwala siya sa mga pangako ni Marco na siya lamang ang reyna ng buhay nito. Ngunit sa isang iglap, ang reynang iyon ay naging isang saksi sa sariling pagguho. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, isang serye ng mga larawan ang bumungad sa kanya. Ang mga larawan ay hindi kuha sa malayo. Ito ay mga kuha sa loob mismo ng opisina ni Marco. Doon ay nakita ni Sofia ang mga dokumentong nilagdaan ni Marco. Mga dokumentong nagsasabing kapag nakuha na nito ang buong kontrol sa Harrington Group, agad nitong hihiwalayan si Sofia para pakasalan ang isang mas mayamang heredera mula sa ibang bansa. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Sofia. Ang laso ng pagdududa na itinanim ni Emory ay nagsimula ng kumalat. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking pinagnakawan niya ng kaligayahan, si Amy, ay handa rin pala siyang itapon kapag wala na siyang silbi. Sa loob ng kanyang silid sa Harrington Estate, nakatayo si Emory sa tapat ng malaking bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero, malamig, matikas, at walang bakas ng emosyon. Ngunit sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang tuyong bulaklak ng gumamela.
Ito ang huling bulaklak na ibinigay sa kanya ni Cherrymedios noong siya ay si Emmy pa. Hinaplos ni Emory ang tuyong talulot. Ang bawat gaspang nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang simpleng pangarap noon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagbabalik tanaw sa isang pusong marunong pang magmahal ng totoo. Ngunit habang tinitignan niya ang bulaklak, dahan-dahan niya itong pinisa sa loob ng kanyang palad hanggang sa maging abo. Attorney Rivera, ang boses ni Emory ay tila isang malamig na hangin sa loob ng silid. Ipadala ang mga tauhan sa bahay ni Marco. Huwag ninyong hayaang may makuha silang kahit isang piraso ng kagamitan. Ang lahat ng naroon ay binili gamit ang pera ko. Masusunod, Miss Emory, sagot ng abogado. Ngunit may isa pang problema, si Doña Esmeralda. Tumatawag siya sa ating hotline. Nagmamakaawa siya ngang makausap ang chairman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Emory. Hayaan mo siyang magmakaawa. Hayaan mo siyang maramdaman kung paano magmakaawa ang isang taong wala ng matakbuhan. Samantala, sa bahay ni Marco, ang bawat sulok ay puno ng sigawan at kaguluhan. Ang mga tauhan ng bangko at ang mga abogado ni Emory ay nagsimulang magkabit ng mga dilaw na tape sa bawat pinto. Si Doña Esmeralda ay tila isang baliw na humahablot sa mga gamit. Isinisigaw ang kanyang karapatan na tila ba may makikinig pa sa kanya. Hindi niyo ito pwedeng gawin. Akin ang bahay na ito. Ang sigaw ng matanda, habang ang kanyang boses ay pumapalat sa galit. Nasaan si Marco? Nasaan ang anak ko? Pumasok si Sofia sa loob ng bahay. Gusot ang damit at magulo ang buhok. Pagkakita sa kanya ni Doña Esmeralda, agad siyang nilapitan ng matanda at sinampal ng malakas. Ang tunog ng sampal ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkawasak ng kanilang alyansa. Ikaw ang malas sa buhay ng anak ko, sigaw ni Doña Esmeralda. Simula nang dumating ka, nawala ang lahat sa amin. Kung hindi mo sana pinilit si Marco na iwan si Emmy, baka may naitatago pa kaming pera ngayon. Napatawa si Sofia ng histerikal, habang ang dugo sa kanyang labi ay dahan-dahang pinupunasan. Emmy? Ang akala niyo ba ay si Emmy ang makakapagsalba sa inyo? Doña Esmeralda, magising kayo. Ang Emmy na minaltrato niyo, ang Emmy na itinuring niyong alipin, siya ang chairman na sumisira sa atin ngayon. Natahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubungan na tila isang malungkot na ritmo ng kamatayan. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ng matanda. Bago pa makasagot si Sofia, ang telepono sa loob ng sala ay biglang tumunog. Sa gitna ng kaguluhan, walang gustong sumagot, ngunit ang tunog nito ay tila isang mapilit na tawag mula sa kailaliman ng impyerno. Dahan-dahang lumapit si Sofia at sinagot ang telepono. Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng isang mabilis na tibok ng puso ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ang bumulong. Isang boses na hindi dumaan sa modulator, isang boses na kasing linaw ng kristal at kasing talim ng espada. Handa na ba kayong matulog sa ilalim ng ulan? Ang cliffhanger. Sa gitna ng pagkabigla ni na Sofia at Doña Esmeralda, isang lalaking hindi nila kilala ang biglang pumasok sa bahay. Hindi ito pulis, hindi rin ito abogado. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at may hawak na isang lumang kwintas, ang kwintas na ninakaw ni Marco kay Emmy. Pinapunta ako ni Miss Harrington, ang wika ng lalaki, habang ang kanyang tingin ay puno ng panganib. May isa pa siyang lihim na gustong ipaalam sa inyo tungkol sa tunay na nangyari sa ama ni Marco. Sino ang lalaking ito? At anong bagong lihim ang muling yayanig sa kanilang naghihingalong mundo? Kay ninyo ang lahat ng ito, dahil ito na ang huling pagkakataong makakakita kayo ng pinggan na hindi galing sa plastik na basurahan. Ang boses ni Emory ay tila isang malamig na hampas ng hangin
Sa gitna ng marangyang silid kainan ng Harrington Estate, nakaupo siya sa kabisera ng mahabang lamesang gawa sa madilim na kahoy na narra, habang sa tapat niya ay nakaupo si Doña Esmeralda at Sofia. Ang dalawang babae ay tila mga basang sisiw na pilit na nagtatago sa ilalim ng kanilang mga hiram na kinang. Nanginginig ang mga balikat habang nakatingin sa mga pagkaing nakahain, mga pagkaing tila isang insulto sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa gitna ng lamesa, sa tapat ng mga mamahaling kubyertos ay nakahain ang tuyong isda, bahaw na kanin, at isang mangkok ng asin. Ito ang pagkaing itinira ni Doña Esmeralda para kay Emmy tuwing gabi sa loob ng 3 taon. Ang mantsa ng asin sa gilid ng pinggan ay tila mga kristal na nagpapaalala sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Emery noon. Hinawakan ni Emery ang kanyang kutsara. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan at puno ng grasya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng semento. Nakita niya ang paglunok ni Sofia, ang panginginig ng mga daliri nito na may mga kuko pang may bahid ng mamahaling barnis. Sa ilalim ng kanyang dibdib, naramdaman ni Emery ang isang pamilyar na kirot, ang hapdi ng pagkakaalala sa gabing itinapon ni Doña Esmeralda ang kanyang luto dahil amoy mahirap daw ito. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa panimula. Hindi niyo ba nagugustuhan ang inihanda ko? Ang tanong ni Emery, ang kanyang boses ay may halong nakakangilong tamis. Ito ang lasa ng sakripisyo ko sa loob ng 3 taon. Ito ang lasa ng bawat sentimo na ninakaw ni Marco para ipambili ng mga bagay na hindi naman sa inyo. Emery, anak, magpatawad ka. Ang pabulong na pagmamakaawa ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong huni ng ibon. Naging marahas kami, oo, pero pamilya pa rin ang turing namin sa'yo. Ang ama ni Marco, kung buhay lang siya, hinding-hindi niya hahayaang mangyari ito. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Emery, isang tawang tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. Senyas niya sa lalaking nakatayo sa dilim, si Dante, ang imbestigador na may hawak ng lihim ng kahapon. Lumapit si Dante at inilapag ang isang kupas na folder sa harap ni Doña Esmeralda. Ang ama ni Marco ay hindi namatay dahil sa sakit sa puso, Esmeralda, ang wika ni Emery, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ang matanda sa pangalan nito nang walang anumang paggalang. Namatay siya sa kahihihiyan dahil nalaman ng ama ko na ninanakawan niya ang Harrington Group. Ang utang na loob na sinasabi niyo, ang ama ko ang nagligtas sa inyo sa kulungan noon. Pero ang anak niyo, itinuloy lang ang legacy ng pagnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba ang bawat salita ni Emery ay isang bala na tumatama sa kanyang dangal. Si Sofia naman ay napahagulgol na lamang. Ang kanyang mukha ay binaon sa kanyang mga palad. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ang alaala ng asawa ko. Ang sigaw ni Doña Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Isang desperadong pagtatangka na ikubli ang katotohanang matagal na niyang alam. Ang katotohanan ay tila isang mabigat na bato, Esmeralda. Kahit gaano mo ito itago sa ilalim ng dagat, balang araw ay ano rin din ito ng alon. Ang bulong ni Emery. Tumayo si Emery at lumapit sa dalawang babae. Kinuha niya ang tuyong isda at dahan-dahang dinurog ito sa harap ng kanilang mga pinggan. Ang tunog ng pagkapunit ng tuyong balat ng isda ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng nakakangilong katahimikan. Ngayong gabi, matatapos na ang huling hapunan niyo sa ilalim ng pangalang Harrington. Ang wika ni Emery habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Sofia. Bukod sa bahay at kumpanya, isinampa ko na rin ang kaso laban sa inyong dalawa bilang mga kasabwat ni Marco sa estafa at money laundering. Ang bawat alahas na suot nyo, ang bawat bag na hawak nyo, ay magsisilbing ebidensya laban sa inyo.
Biglang bumukas ang malaking monitor sa dingding ng silid-kainan. Lumabas ang mukha ni Marco mula sa loob ng selda. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Pagkakita sa kanyang ina at kay Sofia, nagsimulang sumigaw si Marco, ngunit ang boses niya ay tila galing sa ibang mundo. "Nanay! Sofia! Tulungan niyo ako! Sabihin niyo kay Emory na mahal ko siya. Sabihin niyo sa kanya na nagkamali lang ako." Ang pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga kamay, ay nakakapit sa mga rehas ng selda. Tinitigan ni Emory ang mukha ng lalaking minsan niyang inalayan ng lahat. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na matapos na ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi isang pagkakamali, Marco. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Ang huling wika ni Emory bago niya pinatay ang monitor. Ang cliffhanger, sa gitna ng katahimikan, pagkatapos mamatay ng screen, lumapit si Dante kay Emory at bumulong. "Miss Emory, may natanggap kaming ulat. Si Sofia. May itinatago siyang dokumento na hindi natin nakuha sa bahay. Isang testamento na maaaring magpabago sa hatol ng korte laban sa kanila." Anong dokumento ang hawak ni Sofia? Ito ba ang magiging huling alas nila para makatakas sa hustisya o isa lamang itong panibagong mitya para sa kanilang tuluyang pagbagsak? Akala niyo ba ay ganoon kadaling tapusin ang lahat? Marunong din kaming lumaban, Emory. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng malamig na silid-kainan. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang mamahaling bag ang isang lukot at luma ng sobre. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na nanggagaling sa saya, kundi sa isang desperadong pagkapit sa huling piraso ng kapangyarihan na inakala niyang magliligtas sa kanila. Ito ang magpapatunay na hindi lang kayo ang may karapatan sa lupang ito. Ang sigaw ni Sofia habang pilit na itinatapat ang papel sa mukha ni Emory. Isang kasulatan mula sa lolo ni Marco. Sinabi rito na may bahagi ang pamilya De La Vega sa Harrington Estate bago pa man ito naging kumpanya. Hindi niyo kami basta-basta mapapalayas. Nanatiling tahimik si Emory. Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata at ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na hindi matitibag ng kahit anong hangin. Ang katahimikan ni Emory ay tila isang malakas na sampal na lalong nagpapahiya sa hysterical na si Sofia. Tumingin si Emory kay Dante na noon ay dahan-dahang lumalapit dala ang isang itim na tablet. "Iyan ba ang alas mo, Sofia?" Ang boses ni Emory ay tila isang bulong ng kamatayan, kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. "Ang akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa pekeng dokumentong yan? Yan ang parehong papel na ginamit ni Marco para bulahin ka at pakuha ang loob mo noong panahong naghihirap na ang pamilya niyo." Napatigil si Sofia. Ang kanyang kamay na hawak ang papel ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang panga ay nanginig. Anong sinasabi mo?" "Pinanood kita, Sofia," patuloy ni Emory habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat segundo ng paghuhukom. "Pinanood ko kung paano ka naniwala sa mga kasinungalingan ni Marco dahil sa sobrang pagkagutom mo sa yaman. Ang dokumentong yan ay isang huwad na gawa ng isang desperadong lalaki para lang magkaroon ng collateral sa bangko. Isang malaking kasinungalingan, gaya ng pag-ibig na ipinangako niya sa akin. At sa'yo, isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Esmeralda ay tila nawalan ng lakas, dahan-dahang bumagsak sa kanyang upuan habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang bawat salita ni Emory ay tila isang pait na dahan-dahang kumakalat sa kanilang sistema. Lumapit si Emory sa bintana. Tinitigan ang kanyang refleksyon na napaliligiran ng karangyaan ng Harrington Estate. Kinuha niya ang kanyang lumang relo
ang relo ng kanyang ama na may munting gasgas sa gilid. Hinaplos niya ito, ang kanyang golden moment. Naalala niya ang boses ng kanyang ama na nagsasabing ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng lupain, kundi sa linis ng budhi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emery ang bigat ng kanyang apelyido, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang kalasag. Sofia Esmeralda, ang boses ni Emery, ay puno na ng kapaguran, ngunit nananatiling matatag. Ang bawat hakbang niyo ay nakaplano na. Ang bawat kasalanang ginawa niyo ay may katumbas na resibo. Ngayong gabi, hindi lang ang bahay ang mawawala sa inyo, mawawala rin ang huling natitirang respeto niyo sa sarili niyo. Sa gitna ng pighati, biglang tumunog ang intercom. Miss Emery, may emergency sa kulungan. Si Marco, nagkaroon ng gulo sa loob. Sugatan siya at isinusugod sa ospital. Napalingon si Emery sa monitor. Nakita niya ang kaguluhan sa screen ng CCTV. Mga pulis na nagkakagulo, ang dugo ang mukha ni Marco na isinasakay sa stretcher. Ang lalaking inakala niyang magiging sandigan niya ay tila isang basahan na ngayon na pilit na isinasalba ng tadhana para lamang pagbayarin pa ng mas matagal. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Lumapit si Dante kay Emery. Ang kanyang mukha ay seryoso. May isa pa tayong nalaman, miss. Ang dokumentong hawak ni Sophie. Sa likod nito ay may nakasulat na isang numero, isang account number sa ibang bansa na naglalaman ng mga nakaw na pondo ng Harrington Group. At ang pangalan ng account holder, hindi si Marco, hindi rin si Esmeralda. Kumunot ang noo ni Emery. Sino yino? Huminga ng malalim si Dante bago sumagot. Nakalista ito sa pangalan ni Tia Remedios. Tila tumigil ang mundo ni Emery. Ang tanging taong pinagkatiwalaan niya. Ang tanging taong naging ina-inahan niya sa gitna ng kanyang paghihirap. Ay ngayon, ay nadadamit sa isang misteryong hindi niya inakalang darating. Cliffhanger. Sino nga ba si Tia Remedios sa buhay ni Emery? Siya ba ay isang kakampi o ang utak sa likod ng lahat ng paghihirap na dinanas ng pamilya Harrington? Habang ang ambulansyang lulan si Marco ay humaharurot sa kalsada, isang bagong bagyo ang dahan-dahang nabubuo sa loob ng sariling tahanan ni Emery. Tia, bakit? Bakit pangalan ninyo ang nakasulat sa bawat sentimong ninakaw mula sa pamilya ko? Ang tinig ni Emery ay tila isang basag na kristal na kumakalansing sa loob ng tahimik na aklatan ng mansyon. Hawak niya ang tablet, nanginginig ang mga daliri habang ang mga numero ng account ay tila mga itim na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang mundong inakala niyang nahanap na ang kapayapaan ay muling nayanig. At ang mitya ay ang tanging taong inasahan niyang hindi kailanman magbibigay sa kanya ng hapdi. Nakatayo si Tia Remedios sa tapat ng bintana. Ang kanyang likuran ay tila isang matandang puno na dumanas ng libu-libong bagyo. Hindi siya lumingon agad. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubungan ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Emery. Anak, ang bawat lihim ay may dalawang mukha. Ang isa ay nakasilip sa dilim at ang isa ay nakatingin sa liwanag. Ang mahinahong boses ng matanda ay tila isang haplos na may kasamang tindi ng sakit. Dahan-dahang humarap si Tia Remedios. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng takot, kundi ng isang malalim na pighati at pagtanggap. Hindi ninakaw ang perang iyan, Emery. Iyan ang lihim na kaligtasan na ipinagkatiwala sa akin ng iyong ama bago siya pumanaw. Alam niyang papasok ka sa isang mapanganib na pagsubok. Alam niyang maaring ubusin ni na Marco ang lahat sa iyo bago mo pa ma-realize ang katotohanan. Napahawak si Emery sa gilid ng lamesa. Ang bawat salita ay tila isang pako na nagbabaon sa kanyang puso. So, you let me suffer? Pinanood mo akong magtinda ng bulaklak, mawalay sa sarili kong yaman at masaktan ni na Marco dahil lang sa utos ni Papa? Hindi, anak.
Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga yabag ay tila mga bulong sa makintab na sahig. Pinanood kita para makita ko kung kailan ka magiging handang maging isang tunay na Harrington. Ang account na yan ay hindi para sa akin. Iyan ay para sa'yo. Isang sandata na gagamitin mo kapag ang lahat ay tinalikuran ka na. Ginamit ko ang pangalan ko para hindi ito mahanap ng mga buwayang nakapaligid sa ama mo. Isang bugso ng emosyon ang humagupit kay Emery. Ang pagdududa ay napalitan ng isang nakakalunod na hiya at pagmamahal. Ang tanging taong pinagdudahan niya ay ang tanging taong nag-alay ng sariling pangalan at katahimikan para protektahan siya. Ito ang kanyang golden moment, ang pagyakap ni Emery kay Jerry Medios, ang paghingi ng tawad sa bawat masamang hinala, habang ang amoy ng jasmine mula sa matanda ay tila muling nagpapagaling sa kanyang sugatang diwa. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang pumasok si Attorney Rivera. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Miss Emery, gising na si Marco sa ospital, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa kahit kanino. Maliban sa'yo, sinasabi niyang mayroon siyang ebidensyang maglalagay kay Sofia sa habambuhay na pagkabilanggo, kapalit ng kanyang kalayaan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Emery. Ihanda ang sasakyan, attorney. Oras na para sa huling pagtatanghal. Sa loob ng puti at amoy gamot na silid ng ospital, nakahiga si Marco. Ang kanyang ulo ay may benda at ang kanyang muka ay puno ng mga pasa mula sa gulo sa loob ng selda. Pagpasok ni Emery, ang kintab ng kanyang mga takong at ang awtoridad sa kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Emery, Emmy, ang pabulong na tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong huni. Alam ko nang ikaw ang lahat. Patawarin mo ako. Ilabas mo lang ako rito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng transaksyong ginawa ni Sofia sa mga offshore accounts. Siya ang utak, Emery. Siya ang pumilit sa akin. Tinitigan ni Emery ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Nakita niya ang isang taong duwag, isang taong handang itapon ang lahat, maging ang babaeng kauri niya sa kasamaan, para lamang iligtas ang sariling balat. Hindi mo ba naintindihan, Marco? Ang boses ni Emery ay tila isang talim ng yelo na humihiwa sa hangin ng ospital. Hindi ko kailangan ng ebidensya mo. Meron na ako ng lahat. Ang tanging dahilan kung bakit kita binabayaran sa ospital na ito ay para masiguro kung mabubuhay ka. Mabubuhay ka para pagsilbihan ang bawat taon ng iyong sentensya ng buo at walang kulang. Yumuko si Emery. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa takot na mukha ni Marco. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon ay isang regalo. Ang hustisyang ibinibigay ko sa iyo ngayon ay isang obligasyon. Lumabas si Emery ng silid nang hindi nililingon ang lalaking nagsimula nang humagulgol sa takot. Sa labas, naghihintay si Sofia na pinalilibutan na ng mga pulis. Ang kinang ng mga hiya sa leeg ni Sofia ay tila mga tanikala na ngayoy bumibigat sa bawat segundo. Cliffhanger. Habang pasakay si Emery sa kanyang sasakyan, isang huling tawag ang dumating mula sa opisina ng kanyang yumaong ama. Isang recorded message na nakatakdang bumukas kapag natapos na ang lahat. Emery, anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ngunit may isang huling katotohanan na dapat mong malaman tungkol sa aksidenteng pumatay sa akin. At ang kinalaman ng pamilya Harrington sa nakaraan ni Marco. Anong lihim ang itinatago ng kanyang ama? Ang paghihiganti ba ay talagang tapos na? O nagsisimula pa lamang ang isang mas malalim na paghuhukom? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng silid ni Emery, tila isang mahabaging kamay na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang kaba, wala na ang hapdi ng kahapon. Ang bawat hininga niya ay
kasing linaw na ng tubig sa batis. Malaya mula sa usok ng galit na minsan ay sumakal sa kanyang pagkatao. Sa kanyang harap, ang lumang recorder ng kanyang ama ay dahan-dahang tumigil sa pag-ikot. Ang huling mensahe ay narinig na niya ng buo. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang aksidenteng pumatay sa kanyang ama ay hindi sinadya, kundi isang bunga ng pagkakamali ng ama ni Marco habang sinusubukan nitong humingi ng tawad. Ang kanyang ama, sa huling sandali ng buhay nito, ay piniling itago ang lahat para bigyan ng pagkakataon si Marco na maging isang mabuting tao. Ang tunay na kapangyarihan, Emery, ay wala sa pagpaparusa, kundi sa kakayahan mong manatiling mabuti sa gitna ng mundong malupit. Ang huling bulong ng kanyang ama, sa recording na tila isang hudyat ng tuluyang paghilom. Dahan-dahang lumabas si Emery sa veranda ng kanyang mansyon. Nakita niya si Tia Remedios na masayang nagdidilig ng mga bulaklak sa ibaba. Ang mga bulaklak na iyon, ang mga rosas na dati ay ibinibenta niya sa kalsada, ay ngayoy malaya nang namumukadkad sa loob ng kanyang tahanan. "Tia," tawag ni Emery. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at kapayapaan. "Handa na po ako." Nagbiyahe sila patungo sa munting bahay kung saan siya nanirahan bilang si Emmy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang alipin. Huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng pintong dati ay nakakandado sa kanya. Doon, nakita niya si Doña Esmeralda. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang silya, suot ang isang kupas na duster at may hawak na isang piraso ng tuyong isda. Ang kanyang mga mata ay hungkag, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang dating marangyang buhay ay isa na lamang malungkot na alaala. Walang galit na naramdaman si Emery. Tanging isang malalim na awa. Lumapit siya at iniwan ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang sobre na naglalaman ng sapat na pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng matanda. Hindi ito dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagpapakatao. "Para sa inyo po ito," ang mahinahong wika ni Emery. Tumingin sa kanya ang matanda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Emery ang mga luha ng tunay na pagsisisi sa mga mata ni Esmeralda. "Patawad, Emmy. Patawad." Ang pabulong na pagsamo ng matanda. Ngumiti ng tipid si Emery. "Emery na po ang pangalan ko, Doña Esmeralda, at matagal ko na kayong pinatawad. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili kong katahimikan." Habang pabalik sa sasakyan, dumaan sila sa tapat ng pambansang bilangguan. Alam ni Emery na sa loob ng mga rehas na yon, sina Marco at Sofia ay nahaharap sa mahabang taon ng pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Wala na silang kapangyarihan, wala na silang kinang. Ang kanilang mga pangalan ay dahan-dahan ng binubura ng panahon. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Emery ang kamay ni Tia Remedios. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. "Nahanap mo na ba ang binyen, anak?" tanong ni Tia Remedios habang nakatingin sa malayo. "Opo, Tia," sagot ni Emery. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. "Natutunan ko na ang paghihiganti ay nagbibigay lamang ng pansamantalang saya, ngunit ang pagpapatawad at ang pagyakap sa sariling dangal ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan." Ang kwento ni Emery Harrington ay hindi lamang isang kwento ng isang mayamang heredera na naghiganti. Ito ay isang kwento ng isang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil at lumabas na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas mapagmahal. Ang bawat luhang pumatak sa kalsada, noong siya ay si Emmy pa ay naging mga hiyas ng karunungan na ngayoy nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Ang pag-ibig na huwad ay pinalitan ng pag-ibig sa sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng Manila Bay, nakatayo si Emery, pinapanood ang bawat kulay ng langit na nagbabago mula sa ginto patungo sa lila.
Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang mahinhin na palakpak para sa kanyang tagumpay, isang tagumpay na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kapayapaan ng kanyang puso. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang bagong umaga ay dahan-dahan nang bumubukas para sa isang reynang natutong bumangon mula sa trotaan. Salamat, Papa. Ang huling bulong ni Emery sa hangin. Nahanap ko na ang tunay na kinang. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naiwan ay ang amoy ng mga rosas at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa at patawad.